Bye. Yan. Morning. Magandang umaga po sa inyo lahat. Gentlemen and ladies of the media, thank you again for your presence ngayong umaga sa ating regular na broadcast forum, which is produced by the Liga ng mga broadcast sa Pilipinas. Of course, on behalf of our chairman here, Mr. Mike Abe, at sa iba pang opisyalis ng Liga, kami po ay muli nagpapasalamat sa inyong presensya ngayong umaga. Last Thursday, nakako si former Congressman Bono Daza na mayroon siya ipalinig sa atin na exclusive na tape ngayong umaga, pero the last thing I heard, may sakit daw siya kaya hindi siya nakarating ngayong umaga. Anyway, kahit muna siya, equally kasing init naman ng mga talakayan na ating gagawin ngayong umaga because narito ang ating mga espesyal na mga bisita. Sa aking kanan, unahin natin ipaliwanag, ipakilala si Calayon Estrella Peralta ng End Coalition. Calayon, good morning. Basta muna. Calayon. Magandang umaga po sa mga tiga-media. Magandang araw din po sa mga Pilipinong lumalaban. Si Calayon, dati natin mga napupunta dito, maputi pa ito, pero dahil sa kararali naging mga puda naging macho na. Of course, asama sa mga lumalaban sa Comelec, ayun pa mga issues sa Comelec, kagaya ng Smartmatic, ay dating konsista natin si Glenn Chong, isa po sa mga anti-Smartmatic advocate, nakikinig na rin sa kararali. Magandang umaga sa inyo. Magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga. Of course, magkikibalik na tayo from Congress naman. Si Congressman Emin Ong, nasuki natin dito sa forum ay nandito rin. Emin Ong, yes sir. Salamat again sa inyong pagkumbida. Binabati ko yung inyong talagang Broadcaster Association na hanggang ngayon very active o talagang tumitindig sa lahat ng mga leader. Good morning to everybody. Thank you, you're saying very active. Ngayon pa lang sa kalan ni Chairman Mike, nag-imbita na kami sa aming anniversary sa April 20. Actually, kung nakita na yung 2008 kami, pero ang simulan nitong organisasyon na ito 2002 pa. So, 7 years kami nakalisto sa SEC, but before that, buo na yung aming organisasyon so that by April 20, magkakaroon po kami ng anniversary. At ito plus, 2002, edi na kami? 13 years. 13 years. At kumikiging pa. And of course, ang ating former colleague, at ng sariling advokasya, organizer ng Katapatan, Ginoong Doy Del Castillo. Doy, bumati ka muna naman sa ating mga kasamahan. Magandang umaga sa inyong lahat. Mike, please. At tagapagpalaganap ng mga kapatirang pagmadla. Pinapati ko ng magandang umaga lahat. Mabuhay ang broadcasters ng buong bansa. Thank you, Madoy. Pakilala mo po sa mga bisita natin. Kasama po natin si Mr. Engineer Harley Yanyo. Good morning to everybody. I'm also in charge on the supply of energy fuel from Indonesia to reduce our energy cost. Thank you. Bagong technology, mas maganda na sa solar. Ano ba ito, Nado? Actually, this is better than solar because these are palm oil fed power plants. Galing, Okay, simulan natin. Makibalita muna tayo sa grupo ng End Coalition Grid. Kung hindi ko nagkakamali, ilang araw silang nag-rally sa harapan ng Commission on Elections. Tama-tama, yun ang pabaho nila sa outgoing chairman na si Sixto Brillantes ng Comelec. Pero mayroon yata siya mas maganda pabaho na nakuha. Nakapag-advance na yata. Ano yun? Anong latest sa ating laban sa Comelec? Update ko lang po kayo doon sa Occupy Comelec and Comelec Grid na nangyayari po ngayon sa
At tawag na nga namin dito Camp Plaza de Roma. Establish po na kami ng aming sariling kampo doon. At doon kami nag-stay for about 9 days na yata ngayon. 9 days yata. Nagsimula po kami noong January 20. Una po itong mga tiga-Comelec, hindi naniniwala na makakatagal kami doon. Pero ngayon, dahil nung day 7, bumaba po si spokesman James Jimenez doon sa ground, doon sa kampo na in-establish namin at nakipag-coordinate siya sa amin. At rinig na rinig ko, ang sinabi niya na dapat ang Comelec ay magsagawa na ng konkretong solusyon para mawala na daw itong mga issue namin. Hopefully, ganoon nga ang gagawin nila at umaasa tayo na i-resolve lahat ng Comelec yung mga issues na nakarating sa kanila. Sa February 2 po ay meron kaming despedida para kay Chairman Brillantes. Marami yung program doon. Last day ho ng camp out namin doon. Actually, 10 days lang ang pinano namin pero humirit po ng 2 araw until February 2. Bukas po may pinaplano kaming press con, on-site press con. Nag-uusap po kami nila Bono, Mentong, Maming para magkaroon po ng on-site press con tomorrow doon po sa Camp Plaza de Roma at doon po yata sisimulan i-expose sa public through the media yung sinasabi ni Bono na i-expose niya. So kinokongreto po namin ang plano ngayon, hopefully by this afternoon magiging konkreto na po. Abangan po nyo at posibleng mangyari po bukas yung press con. Maraming salamat po at mabuhay po ang lumalang ng Pilipino. Kung Chong, Congressman Chong, ano ba basically ang mga laban natin for first 3 issues siguro? Actually, if we will summarize the issue, unang-una yung paglabag sa AES law. Yung 4 na security features which were removed by Comelec under Resolutions 8786 in 2010 and 9640 in 2013. And meron po naman talagang ebidensya ng mga anomalya doon sa PICOS, which we have been presenting since, if I remember, June 2, June 4, June 8, 2010 pa. Unang-una kong pinakita sa Locsin Committee. And they were required to answer. Until now, 4 na taon na, binalik-balik ko na ito sa Senado and they refused to answer. The closest answer that we got was no March 23, 2012. Senator Enrile demanded from all of us there in the panel to prove that someone is sitting in public office by virtue of cheating. Since hindi ako natawag, I wrote a note and I said that I'm taking up your challenge. So, to make the story short, I was given 30 minutes to present the evidence in snapshot doon sa Comelec. And nung pinasagot na ni Senate President Enrile, it was Commissioner Larrazabal, sinabi niya, sagutin mo ito. And ang sabi ko ni Commissioner Larrazabal, pwede ko ba, can we answer that in executive session? So pinalabas ko kaming lahat. Pero may isa akong kaibigan doong senador, sinabi niya, huwag kang umalis, I'll listen for you. After 30 minutes, lumabas siya, pinila niya yung kamay ko towards the elevator. Doon sa loob ng elevator, nagmura pa nga siya. Ang opening ng answer niya was, pagmumura, sinabi niya, ang sagot ng Comelec ito, the only way to explain your case is fraud. Fraud. The only way to explain your case is fraud. Kaya pala ayaw sagutin in public. Gusto nila in executive session. That's why I know for a fact that the evidence we have gathered so far can withstand the scrutiny, the scrupulous scrutiny of even the harshest critic namin. And on the other hand, Sino senador? palaging nasa media ako. Oh, yun na lang. Tingnan nyo lang. Basta palaging nasa media. Now, on the other hand, anong ma-discover yung Digital Lines, the Digital Lines really did vote
nagboboto nga ho ng, like for example, in Precinct 193 in Barangay Talima, Lapu-Lapu City, this is an excerpt of a revision report. This is a pending protest at wala ho pakialam kung sasabihin niya sa MUDC yan. Because the interest of the public is greater than technicalities of the rules. Now, based on the revision report ng electoral protest in Lapu-Lapu City, Precinct 193, Barangay Talima, had a total of 14,568 votes. But 3,801 votes were affected by the digital lines. That is 26.1%. As a matter of fact, yung congressman dito, si Pilaes, Aradasa, was deducted by 147 votes in that precinct alone. And 8 consihals were deducted by more than 100 votes each. Now, this is only one. There's another precinct 67, also in Lapu-Lapu City, which was affected by about, ang effect is about 1,500 votes. There's also in Balamban, Cebu, and Asturias, Cebu. And we also know that there's, of the 25 protested precincts in Northern Samar, hindi ko si Congressman Emil o ang ano doon ang protestee. I call him affectionately as my father. Hindi ko siya, hindi naman nadadaya yan eh. The protest was 20, the protested precinct was 25, and out of 25, 5 ang may digital lines, affecting significantly the votes. So is in Mindoro and in Masbate, so far that we know. So ibig kong sabihin, yung digital lines is not an isolated case, and it could be widespread across the country. Now, because they were required by the committee to answer, to render a report on the digital lines, nag-open no ang COMELEC ng 383 CR cards noong December 12 to 23, 2014. Pumunta ako doon, in the afternoon, nag-open ako ng 12 laptops, 13 to be exact. When I saw the laptops, I saw that yung ballot images na pinakita nila are tampered with. Hindi ho totoong ballot images yon from the PICOS. And I will prove this one on February 5 sa Senate hearing ng Joint Congressional Oversight Committee. Ipapakita ko doon kung bakit yung pinakita nilang ballot images on their CF cards in their laptops sa COMELEC mismo are not the real ones. Gawa-gawa lang nila yun. Ang purpose is to hide the effect of the digital lines from the public, because this is very malaking epekto dito sa PICOS. Now, so far, si Caleon and ibang grupo na nandun sa rally, we find that the public finds it really hard to understand the problem ng PICOS because this is highly technical. So, ang ginagawa ko namin was si Caleon is the ground commander there. Eh kami naman umiikot kami sa buong Pilipinas. I was there in La Union kahapon speaking to church leaders, at meron nga akong isang obispo doon na galit after he was able to see the slide presentation. At hindi lang mo siya mag-isa, silang lahat ng galit. And they might come out with a statement on them in the PICOS. And then before the end of the week, I'll be tomorrow to explain to the public in terms that they can really understand what's going on with these PICOS and why we are fighting against it. Yan ang muna. Pwede mong mag-add na konti. By the way, naglabas na po ang mga 25 BSAPs, pumirma po. Ang date po ng letter nila to COMELEC Chairman Brillantes is of sometime January 21. Nung nagsimula po kami, January 20, naglabas po ng very strong worded letter ang mga 25 BSAPs tungkol po sa mga COMELEC issues namin. For your info, kung gusto niyo po makita yun, naka-upload na po yung sa Facebook ng Anti-Trapo Movement of the Philippines. Yung mga pictures po din ho ng mga nangyayari doon from day 1 until today.
pati yung Jericho March na ginawa namin noong Day 7, kaya bumaba ko si spokesman James Jimenez. Nandun din po sa Anti-Crapo Movement Facebook. Tignan nyo na lang po doon para makita nyo po yung mga details. Salamat po. Thank you, Kalihan. At ngayon naman, dadaan na kay Kong by the way, mga introductory messages na kami yan, kapatid, maya-maya ng konti ang yung mga specific questions. Sa Comelec tayo, kami sa Kongreso tayo, with Kong Emilong. Ay, gusto natin welcome din ang ating health and wellness expert, guru, Dr. Bob Ramirez. Ay, ito, Dr. Bob. Kapatid mo ang mga, yung mga layo mo na dito, siguro. Ibigyan mo siya po dito. Pag-usapan natin. Anyway, Kung yung nangyayari sa Maguindanao, no? Alam kong this deserves a congressional inquiry, as usual. At kayo sa Kongreso, sa Senado, ay ang ating mga legislators ay pinag-usapan na kung itong pangyayari sa Mindanao, Maguindanao Massacre, Part 2, sabi nga nila, ay makaka-apekto sa bubuuin na PBL, Bangsamoro Basic Law. What are your thoughts regarding this, Mr. Congressman? Well, kahapon, I stood up during the caucus. Now, we really would like to suspend the ongoing hearing of the PBL bill, no? Just to show our deepest concern and sympathy to those who died. According to the MILF, 64. Pero according to the NCF, 44. There's a discrepancy of 20. No, which they have first of all to explain. Ilan ba? 64 per point. Nonetheless, 44 o 64, napakarami ho ng buhay na nawala. At they belong to government forces, highly respected is mga elite group ito ng police at mga bata pa. Kawawa naman, may mga kinabukasan pa itong maganda. So I stood up that we are ready to suspend muna the ongoing hearing of the BBL law in order that there should be personal investigation and inquiry to really go to the roots kung ano ba talaga ang pagkakamali. Una-una, why this was not coordinated with the army. Dahil ang police are supposed not to conduct mga insurgency problem. Insurgency yun eh. May LF yun, Mindanao yun eh. Bakit yung police ang pinadala? Sabihin pa na, these are the special trained policemen. Okay, but still, it should have been properly coordinated with the army. Kaya nga, ito naman ang army naman, dapat imbestigahin din dahil nag-SOS na daw ang SAF na elite group na nagpapa-reinforcement, hindi daw nagpunta ng reinforcement dahil they are observing the peace agreement of moratorium na wala daw muna awayan. Ceasefire agreement. Walang awayan, yung kapatid nyo, binabaril na doon, pinapatay na. Hindi ba dapat sumaklolo din sila? Dapat imbestigahin din yun. Ano ba? Pareho tayo mga Pilipino, binabaril na doon ng mga policemen. Even granting that they were not coordinated, na hindi sa kanila nagpaalam, so they really feel insulted na ang army ay binaypass ng PNP, but the situation calls for lives to be saved, dapat pumunta din sila. Dahil some report said na kaya daw natalo sila dahil wala daw kinulang ng ammunition. Ano ba yan? Pupunta ka sa gyera, hindi ka man lang nagdala ng sufficient na bala. See? Talagang wala na daw silang bala. At the intention, dapat imbestigahin talaga ito ng honest to goodness investigation. And I also signed a resolution that the House of Representatives should also conduct our own investigation. The Senate, they are already conducting their investigation. Then, according to Secretary Marojas,
they've already also coordinated a committee to conduct the investigation professionally. Mga members ng professional investigatory group ang nag-compose. But maybe our own house should also do the same para magkaroon ng other source of information which may not be available to the other group, no? Kasi, you know, our members in Congress are well represented up to Mindanao, no? We have the group of congressmen who are also well informed about the situation. Si Congressman Loong nagsabi na huwag muna tayo magbihis ng conclusion until the investigation will come out. So I am for that. I have not withdrawn my name in support of the BBL law. I'm still open. But definitely, parang nagkakaroon na rin ng second thought because the BBL law is supposed to permanently solve the peace and order situation in Mindanao. Hindi pa nakatapos gera na. Ano ba ito? Parang hindi sincere sila. They are advocating na kailangan may bansang more basic law para hindi na doon magkagera. Nung pisahan pa lang, hindi na nila respetuhan. Ang rason ng MILF, kaya daw nila binaril yung mga police dahil they were not informed. Why should they be informed? They are there to arrest a Malaysian terrorist, a bomb expert, di ba? Si Marwan, no? Who has a bounty of $5 million by the United States government, and si Osman has a bounty of $2 million. Talagang $2 million. So $7 million. So talagang internationally considered as bomb experts, and they are there to teach the MILF on how to make bomb and to blow up our mga establishment. So that's why walang rason na talaga dapat huliin yon. Pero ang rason, bakit hindi nag-cooperate din sa army? Was it also to avoid and to preserve secrecy dahil baka din magsigaw? O dahil marahil may konting gap din silang yung dalawang party. But my question is, ang army ang dapat mag-lead pag insurgency ang problem. Insurgency yun Hindi naman yung police matter Yun lang. No, so I am for a complete investigation before we pass the BBL law. Pwede na magtanong na tayo? Hindi pa. Mamaya ba? Kasi hindi ko wala pa introduction itong iba. Si Kadoy muna. The last time na dinalo tayo ni Kadoy dito, Brother Castillo, meron siyang sinisimulang advokasya na kung tawagin ay may katapatan. Dapat maging tapat tayo sa lahat-lahat. Lalo-lalo sa ating mga asawa. Katapatan. Kadoy, ano na update natin sa katapatan natin? Registered na po ito, legally existing, at patuloy yung lumalaban sa mga kasinungalingan. Ang problema po ng madugong insidente sa Mindanao ay ang kawalan ng katapatan ng MILF sa pamahalaan. Nagkaroon ng malaganap na publisidad tungkol sa integrasyon o pagsasalong ng armas at pakikiisa ng MILF sa sitwasyong nangyari. Sino ang kakampi ng MILF? Ang mga teroristang Malaysia o ang pamahalaan ng Republika ng Pilipinas? Ini-insist po natin magpakita ng katapatan ang MILF. Thank you, Kadoy. And of course, kapatid natin si Dr. Bong Ramirez, ang ating health and wellness expert. No? Wala ba yan?
Matalis na yata. Doktor yan, nakakain kabuti niya. Yan, sige. Ang House of Zen Holistic Center. Dr. Yes, magandang lalaki po kayo lahat at maraming magpinipili din dito, no? At syempre, itong umagang ito ay napakabuluhan para sa atin. Sa kabila ng mga kaiba't-kanang mga pagsubok na ating naranasan sa mga tensyon na ating na-encounter ngayon, we deserve to be relaxed. Okay? Yung House of Zen po ay naka-prepare for you para din sa tinatawag natin total overhaul. Ano po nagagawa nito? Ang nagagawa po nito is to reduce stress and tension, then to induce relaxation. When the body is relaxed, healing is possible. So healing will take place when the body is relaxed. Kaya po, we deserve to be relaxed. Visit us and you can get all the available discount para sa inyo. More than senior citizen discount. 50 to 75% discount. Okay? That would be good for you, ha? Alright, so, ako po, lagi ko nagra-ride sa GMA. Kasama ko po si Mr. Carinoso. Yung napakaaga pong programa, yung 1 o'clock hanggang alas 3 ng madaling araw. Makasama po kami ni Mr. Carinoso doon para po sa kalusugan. At yung mga mobile clinic po, umiikot kami nationwide. Yan. Magandang umaga po sa inyo lahat. Dr. Pwede mo naman kasi yung prinsesa po nakasama. Ay, oo nga pala. Si Miss J po, yun ang prinsesa po ng Panay. Ano? Siya po yung business partner namin doon, na kung saan siya din po yung nananakot sa radyo na sinasabi niya na 68,000 na namamatay yearly na nililibing due to cardiac arrest. Ayan. Miss J. Alright. Miss J, kumaway ka naman. Ayan, Miss J. At kasama niya si Aiza. Si Aiza Makapagal Arroyo. Kasi may doon dito. Tapos si Fritz naman, yung ating Sila yung mga attendance doon sa House of Zen. yung team medical sa ating holistic. Yun, okay. For those of you na hindi pa nakakasubok, punta na. Sino ba huling pasyente mo ron? Si Eloy Padua. Eloy Padua, tama na yan kasi hindi na tinitigasan yan eh. Si Eloy. Nag-text, sa sobrang sarap ng tulog, hindi nakapunta ngayon. Yan ang problema na hindi marating nawala dito, kaya pag-uusapan. Asay sila. So, engineer, kapilas mo na, engineer. And then we'll open the table for questions. Okay, while the country is almost in chaos about political problems, about relationship on Muslim and the Filipinos and peace and order, on my part, I'm now advocating to lower the energy cost of the country. Precisely, this is on energy, because right now, almost all in governments and even in people who are also in these industries are not concerned on how to reduce the energy. While on our part, we are now advocating a government-to-government supply to the Philippines with regard to coal, gas, and oil. Because the only way to survive is not on the part of political, it's not on the part of religion, but also on economic side of it. Because most of the people are talking about political, religion, but not on economy. But what is now eating us is our economy, and the heart of the economy is in energy. That's why on my little part, I was able to fight what we call here as a cartelized fuel distribution by way of reviving a government-to-government program from the Republic of Indonesia and the Republic of the Philippines. In that case, we can reduce, if we will work on that, we can reduce by almost 50% of our energy cost, and we can now compete in the Asian region. While we are busy thinking about this relationship between the Muslim, the Christian, politics, and religion, let us also do a concern on our economic development, because as of today, the Asian region has already opened its trade of the whole Asian countries. Now the problem, we do not know that in our case, we are prone to these big enterprises. And they will eat us, and one day we wake up, we're almost slave of these economic giants.
Look at Indonesia. Indonesia has now come up with the safety nets that those minerals should not be exported, but instead have that developed in the country to have a more economic return rather than exporting on a mineral or a raw material. In the Philippines, we're not doing that. In other words, this economy, big economy, will be eating us, and one day we wake up, we're already slave for them. Okay. Thank you. Marami natin si Kong Emilio, tinatawagan na siya sa hearing. No? Kong, yung bang ginawa ni dating Pangulo Erap noong araw sa MILF, pwede ba natin ulitin yun? No? Total war against the MILF. Pero sinasabi naman nila, kung papatay mo yung lolo, magiging MILF pa rin yung apo. So hindi mo talaga mauubos yan. Ano bang masabi? Well, I read the press release of Mayor Estrada, who was our former president. And I think he was telling the truth. Na during his time when he was the incumbent president, talagang kung hindi siya naalis, sa palagay ko wala ng MILF. Because he succeeded in invading yung mga kampo ng mga MILF. Talagang ganun na nga. No? So, ako, I support the advocacy of President Erap dahil ilan na ang pinatay nila. How many have already offered their lives sa MLF? I think there was a time na more than 164 soldiers ang army noon ang pinatay ng MLF. At saka, number one, for economic development, you cannot really invite foreign investors unless the peace and order situation is solved. Kahit doon lang sa Mindanao nangyari, you know, we participated, I and my wife, a luxury cruise going to, I think we went to Canada and also to Alaska, and then we went to Asian cruise tour. Maraming mga foreigner, they wanted to come to the Philippines. Pero sabi niya, oh, you're from Philippines, we like to go there, but we are afraid of the situation there. Akala nila na yung war sa Mindanao, dito na sa atin lahat yan. Sabi namin, no. That peace and order is only a sector in our country, in Mindanao. It's not we are not affected in many provinces. We are peaceful. But they don't believe that. So, kahit doon sa Mindanao yung mga nangyayari na gulo, definitely, they are part of the Philippines, we are also affected. No? Yun ang advocacy ni Erap, na kailangan solbahin muna yung... If they are sincere in the peace negotiation, well and good. Pero how many times na ganun ang nangyayari? Okay. So maybe this should properly be investigated now. The sincerity, yung sinabi nga ni Doy Castelio, no? Importante ho malaman yung sinceridad ng the other end of the table na nakipag-negotiate ng peace talk kung sincere sila. Questions? Para din po kay Congressman Emilio, ang katanong ko ay para po sa mga Samareñong nasa Manila. Ang Northern Samar po ay kinilala bilang pinakamahirap at the time of Congressman Daza. At sinasabi ng mga Samareño ito, naging kaawa-awa ang nasabing wigan dahil nga po sa mga Daza. Ngayon pong hawak na ng mga pamilya kumusta po ang kalakaran at kontento na po ba ang mga Samareño na natigit ang taga Northern Samar? Well, maraming salamat po sa inyong tanong, pero we cannot deny the fact that Northern Samar is reputed to be the poorest province in Region 8 out of 6 provinces. Mas maganda pa ang province ni Glenchong sa Biliran. In Region 8, it's according to the National Development NDC, na sa survey nila, we are the poorest province. And in the country, we are number 7 poorest. Hindi ko naman sa pinagmamalaki, nahawakan niya ng mga nasa 40 years. Na-interrupted lang ng 3 years ng sister-in-law ko si Madeline. 3 years siya. But during the time of Madeline, yung Northern Samar was not even in the top 20 poorest. All of a sudden, nung pumasok ng mga nasa, bakit nagkaganon? Well, that's really true. Ngayon,
My brother now is the governor. For your information, nakakahiya pag nagpapamedical mission kami galing sa Amerika, galing sa Europa, yung mga doctors, they cannot use our hospital even though they have specialist surgeon, mga nag-oopera, because our operating room is not functioning. Tumutulo, walang mga anesthesia machine. How can they perform? Kaya my brother who is an OB-GYN para sa mga nagpapaanak ng mga bata, umiiyak na lang siya nung mag-medical mission siya. Dahil yung isang 19 years old na babae, hindi mailabas yung bata for almost 1 day na. Hindi naman niya maoperahan dahil walang anesthesia machine. Sabi ng brother ko, pag busbusan ko yan, patay din yan sa sakit. So, umiiyak na, tumutulo ng luha ko, pagkabukas namatay yung batang 19 years old. Ngayon, salamat sa Diyos, my brother has donated around 5 anesthesia machine to my younger brother. In 5 district hospital, may mga anesthesia machine na kami. Yung mga operating room are functioning. Would you imagine during the time of DASA na kahit mainit na tubig binibili ng 5 pesos. Kung may pasyente ka sa hospital, may dala ka ng 3-in-1 coffee, hingi ka ng pulong tubig, magbabayad ka ng 5 pesos. Kaya ang sabi ng mga tao doon sa amin, Congressman Ong, yung hospital ninyo parang video 5. Naglalagay ka muna ng 5 bago bigyan ka ng... Ngayon, libre lahat yun. Pati coffee, pati mga medisina. Kaya yung mga pare, actually, hindi niyo tinatanong. Hindi po ang brother ko ang nagkandidato sa sarili. There was a delegation of priest and other civic-minded people who came to talk to him to run. Ayaw niya tumakbo. Mahigit kumulang mga 40 na pare ang nag-udyo kanya tumakbo at sila daw mga kampanya sa kanya. For the first time, baka hindi ninyo alam, record-breaking ho siya. Wala pang nangyari na ang kanyang majority nung manalo siya governor ay 48,000 votes. Ang mga daranasan na nanalo 1,500, 3,000. Siya 48,000. As a matter of fact, ang abante, ang margin. Yes, record-breaking yun. As a matter of fact, 4 pa na taon, out of 24 towns, 4 pa na taon ang binibilang pa ang result, pinoclaim na siya dahil hindi na makakahabol yung 4 na taon. It cannot anymore upset the lead of my brother. Yun lang po, pumunta ho kayo, we are inviting you. There is a big change now in Northern Samar. Thank you po. Salamat po. So katiyakan po natin lang hindi naman yung makakatindigan nasa. Matagal na ito inibitahan ni Congressman. Kapag matagal na inibitahan mga kasama natin sa media. You're welcome. Doon na tayo mag-anniversary. Ayun. Sa Samar. Okay? Kung si Marwan, isa sa 2 terorista na tinutugis ito si Marwan. Now, hindi ko sigurado kung magkamag-anak sila ni Marrojas. Pero sigurado ako, ngayon ay police work yung pinunta niya doon. Police work yun. Hindi yung operations against the MI Sergeant. No, ha? Kaya natanong ko lang ko, yung bang inihain nyo na bill to investigate includes ocular inspection doon sa MI mismo? And then, ang pangalawang tanong ko, hindi ko kasi makitaan ng koneksyon. Ang numero ng problema kaya mahirap sa Mindanao dahil korupsyon. Kung lahat ng pondo para simentuhin at kalsada doon ay talaga inimplementa, wala nang damo doon sa ARMM. Lahat simentado na, pati bundok. Yung nga lang, ninanakaw ang pondo. May eskwelahan pa doon, ilang taon pinupunduhan, wala pa na doon eskwelahan. Ang mga teachers, 75 o 80,000 ghost teachers ngayon. Paano masusugpo ng BBL kung saan sakaling bumasa, ang korupsyon? Magandang tanong po yun, pero dapat ang mga sagot dyan, ng mga advocates ng BBL, no? And I am not as well informed sa BBL problem, no? Oo. Pero definitely maganda yung tanong ninyo. In our case, tama po yung sinabi. Yung sinabi ni Pinoy, napakaganda. Walang mahirap kung walang kurap. Kaya naghihirap tayo dahil sa korupsyon. No? Yun ang dapat ipagpatuloy yung programa ni Pinoy na
tunayan na dapat wala ng korupsyon para hindi na tayo maghirap. Dapat nga usisahin niya ang lahat ng mga kabinete kasi ang inaano ngayon ng media at ng mga public opinion, ano ba yung nangyayari? Bakit si Pinoy ay walang korupsyon? Pero how about his members of the cabinet? No? Dapat din imbestigahin yun. Yun, madali naman ang pag-imbestiga ng corruption. When there was a time nung amin candidate forum, how would you define good governance? Sabi ko, very easy. Ang good governance po, madaling usugin natin kung sinong nagkukurap. Kung yung isang congressman, isang mayor, isang governor, bago siya pumasok as governor, congressman, or mayor, nandun lang siya sa barong-barong nakatira o nagtupa lang ng apartment, all of a sudden, nung maging congressman siya, may mansion sa Green Hills, may mansion doon sa mga Forbes Park, may mga investment sa Australia, sa Amerika. Talagang kurap yun. Wala naman siyang tindahan, wala naman siyang negosyo. You know, I was informed by knowledge that the ambassador from Australia that our Governor Raul Daza is one of the biggest rancher in Australia, owning 10,000 acres of a ranch. At tinanong ko sa ambassador, sabi ko, I don't know that. How sure are you? Sabi niya, I talked to him and he was even boasting that yung anak niya na babae ang nagmamanage. Now, sabi ko, mabuti pa kayong mga negosyante na may tindahan. Pero si Daza, he has to explain where did he get that money. Saan man yung kinuha noon nung dumating siya sa Amerika, nasa lang siya ng apartment dyan sa Sampaloc. Sabi na sa akin ni Secretary Rodyo, email, ang galing ng kasamahan mo, yung taga-PCGD. Sabi ko, bakit, Secretary Rodyo? Ang taas tumalon, from Sampaloc tumalon sa Green Hills. Talo pa ang Olympic jumper. Yung po, yun ang usisahin ni Presidente. Yung kanilang where did they get their source of money? Ang dami dyan mga kabinete, membro, na nung pumasok sila, ay walang bahay sa mga plus subdivision, kaya meron na. They have to explain that. Yun lang. Their Follow up lang ko, style of living can easily be searched into. Okay. Papalo up lang ko, trabaho yan hindi ng presidente. Di ba yung paghuli na, di ba, COA at saka yung ombudsman. Ang problema, I don't know kung pwede nyo imbestigahan ito. Noong pong panahon ni GMA, nagkaroon ng MOA ang ombudsman at saka Malacanang na yung mga sekretary, hindi pwedeng imbestigahan ng ombudsman. So I believe, yan ay unconstitutional. Kanya lang, walang umaangal eh. Kung pwede nyo ba imbestigahan yun kung talaga totoo yan? Sure, hindi pwede yun. Dahil ang ombudsman, actually the ombudsman, kami ho ang gumawa yan. Yung 1971 Concord. Hindi nyo na itatanong, I am one of the constitutional convention delegates in 1971. The real author of the ombudsman is Delegate Rodi Robles. No, siya ang father ng ombudsman. The jurisdiction of the ombudsman is all government official. Pag hindi government official, you can go to the court. Pero pag government official, ombudsman yan. That MOA is null and void. Okay. From the very beginning, it should be considered null and void, non-existent. That's a violation of the Constitution. Tama po kayo. Thank you. Kalagay para dito sa public from DZRJ Joel Zaza. Gusto ko lang, ano ito ipapile ninyo mamaya sa Supreme Court? Kahit sinong dyan yung law sa court. Anong title ito? Para saan ba ito? Ang grupo E, C3E ay magpapile mamaya sa Supreme Court ng petition for certiorari dahil against both blacklisting of smart planting. Mamaya po namin papayag ito 2 o'clock sa Supreme Court.
Ang details doon ay nakila sa iba kong kasama ng Ubedo. Nahanda na nila yung mga dogs, pati yung city. At para makasigurado kami by 2 o'clock, may papayin po namin ito. Ano nga ako? Okay, Coach Aman. Dito sa mga yung Smartmatic, pero paalis na si Chairman ng Brilliant, di ba? February 2. Monday, isang araw na break. February na kaya alis na si Chairman. Tatapos lang. Siyempre tayo, Mr. President, February 1. February 2, may retiro na si Chairman Brilliant. So, ang sasabi ko, paalis na, patapos na. So, bakit parang nakapokus pa kami Brilliant? Kaya hindi natin hintayin after Brilliant. Kasi kung anong gagawin din sa Comelec. Wala na eh. 2016 na pinag-uusapang election, di ba? Kung paano hinahanap ni Chairman, bakit masyadong gigil-gigil siya sa Smartmatic? Dahil malaking pera ang involved sa election, di ba? Kayo kasi yung nakaprod dito, gusto ko malaman, okay, punta kayo ng Supreme Court, karapatan yan. Pero yung issue dito, yung kasing Chairman ng Comelec, ang nakapagkakasundo na eh. Tapos na actually, di ba, meron na silang kasunduan. Meron na talaga. Hindi ko alam kung paano yung pipigilan yan. Last 2 minutes na kung basketball kasi nga may balik ko. Wala na, babay na. Ano ulit? Ang ginagawa namin ito ay isang pagkilos to reform Comelec. Hindi naman to house or blacklist ang sigurado. Kasi ang ginagawa namin dito is dispedida para doon sa magre-retire ng mga Comelec commissioners, specifically si Chairman Brillantes, at benvenida naman doon sa mga papasok na gusto namin malaman ng mga bagong papasok na commissioners na nandito ang grupo namin para bantayan ang kanilang gagawin pag sila na ang mga commissioners. Kaya ito po ay isang despedida sa mga tinatawag nating nagtaksil sa bayan at benvenida naman doon sa mga papasok para maiwasan na ang pagtataksil nila sa bayan. Anong bago magtataksil? Ayun malagay. Follow-up lang. Alam ba ninyo na totoo ba na meron na iiwanan si Brillantes na loading na nabili dyan sa may makapakalapin para tayo ng COVID? Ang alam ko, ikaw nakakaalam nun. At sinasabi mo sa akin madalas yan eh. Yung petition mo ng C3 is different. We're also preparing another petition looking at the AES law kung alin doon yung loopholes na pwede natin questionin. Because it seems that the AES law has given so much discretion on the part of Comelec. So kung mahanapan namin yun, we are actually looking at it. We're preparing a petition. We should be able to file it by next week also. So this petition is looking forward. This is not, hindi to make or break on the part of Brillantes. Hindi to naka-attach kay Brillantes but on the commission as a whole. Okay. Kay Congressman, baka umalis na kasi. Umalis na, Chairman. May hearing yan eh. Huwag mo na, Isang lang pahabol. Well, ang tingin ba ninyo, tama ba na ang MILF ang kausap ng pamahalaan? Kasi nanganganak ito. Nakita natin ng panahon ni Ramos. MILF, ang kinausap ng gobyerno, nanganak, merong MILF. Ngayon, nakikipag-agreement, nakikipagkasundo tayo sa MILF, nanganganak, mayroong BIFF, na umami sila rin yung tumatay. So, tama ba na hindi na tayo nakapokus ngayon? Kasi, alam ko, may panahon pa naman na baguhin. O kaya itigil. O kung anong gusto gawin. Kasi nasa inyo ang kamay yan eh, sa Congress at Senado, kung anong kaya natin ang BBI ko. Pag may-reject niya, wala na yan. Yes, napakaganda po ng tanong na yan. Actually, that's the reason why we are conducting committee hearing. We have created an ad hoc committee composed of around 72 members. Karamihan dito, wala. Karamihan dito, they are composed by congressman coming from Mindanao. Ako, I'm not a member of the ad hoc committee.
before it will go to the plenary session for discussion and further amendment, yung ad hoc committee is the one in charge now of the ongoing committee hearing. And they are now scrutinizing on every paragraph, every sentence of the BBL law. No? So it will take some time. Dahil sabi sa akin ni Congressman Nograles, si Carlo, who is a member of the ad hoc committee, sa preamble pa lang ng BBL, it took them 2 days. Yung wording pa lang ng preamble. So talagang they will scrutinize. You are right. They will scrutinize on that. Before it will go to the House, and then in the House, on the third reading, it still be open for amendment before we will go on voting. No? Oo. Lakay. Well, bago pa rin si Congressman, Yes. gusto ko rin alisyon na bulungan sa akin na pwede tayong bumiyahe sa kanilang Samar sa pagitan ng ito, tinitin ako nito, April 17, 18, and 19, weekend. Alis tayo ng Biyernes, uwi tayo ng Lunes. Pwede ba yun? No. Alis tayo ng Biyernes, uwi tayo ng Linggo. Pwede ba yun, Kong? Nasa inyo yun. Yeah. Ikaw na mag-alisyon para malaman sila. Basta ang arrangement ko, doon ko kayo imbitahin sa beach resort namin doon sa not nine Lawang. ng province. Sa Lawang. No, not in Lawang. In San Antonio. San Antonio. So that you can compare it with Boracay. I'm promoting our province as a better place for you to go to Boracay. San Antonio is just 15 minutes from the mainland. It's an island. Compared to Boracay, hindi ko sinisiraan ng Boracay. Boracay is just composed of one barangay. San Antonio is a whole town. The whole island is a town composed of around 12 barangays, malaki. Kaya walang problema ng pollution. We have proper disposal. Actually, there is now an ongoing project upon airstrip, no, na tatapusin yun. Dahil the water there is fantastic, brackish water, at marami na rin doon mga cottages, facilities na parang comparable to Boracay, mga air condition na rin, ang mga cottages. Marami naman kami mga foreign tourists doon. And the reason why I'm inviting you as broadcaster, baka may promote ninyo na that's better place. You know, when I go to Boracay with my grandchildren, yung mga apo ko, hindi ko pinapaligo sa dagat. I saw it with my own 2 eyes. Yung mga water galing sa mga restaurant, brackish water, dumidiretso sa sea. With my own 2 eyes, ang dumi. Yung mga bata, siyempre pag lumalangoy, nakakainom. Tayo, okay lang, hindi makainom. Tayo pwede. Now in San Antonio, napakalinis po. Ano pa population na sa San Antonio ko? San Antonio, population, because the voting population, alam mo, politician na tayo, ang voting population lang po, has 12,000. So, isip mga 24 to 30. O, 30,000. It's planted with coconuts. Last area. Land area that I'm not pero 12 barangays, malaki. Talaga voters population na kung Question, Congressman. Oh, Del. Medyo Future Senator again. medyo nababanggit yung Raul Dasa eh. May pag-asa pa bang makabalik yung mga magnanakaw sa gobyerno? Sila nga yung tumalo eh. Ako ang nagpabalik nun. Dahil nung inapoint ako ni President Cory as NFA Administrator, ang unang tumawag sa akin na kasamahan ko sa advocacy para tapusin na yung dictatorial regime ni Marcos, si Dasa. So tumawag sa akin as pumunta sila sa Amerika. Kung email na appoint ka na lang NFA, gusto ko rin bumalik sa Pilipinas, pakisabi naman kay President Cory, bigyan naman ako ng pwesto. When I told up the President, sabi ko, Raul, anong gusto mo? Primero, gusto niya Secretary of Labor. Sabi ko, wala, nandiyon na si Bobby Sanchez. Email kahit Undersecretary, sige, sabihin ko kay Cory. Pag sabi ko kay President Cory, sabi niya, email, wala. Mga Undersecretary, pinuno na ni Bobby. Tawagan mo ang ninong mo, si Joby Salonga, chairman ng, si Joby is my ninong sa kasal, and he was my dean in the College of Law. That's why he appointed me noon as chairman of the Liberal Party in the province. Because when he ran for senator, ako talagang nag-coordinate. So sabi ko, ano
Madam President, tawagan mo ang ninong mo, ang bakante, ang PCGG may associate commissioner. When I called up QB, sige sir, maganda yan. Magaling yan. Papuntahin mo dito. Ako naman. Ang problema ito, wala pa siyang, ang problema niya, masahe ko, dahil ang misis ko, ayaw ako bigyan ng pera. Pwede mo padalan mo ako ng plane ticket, pagdating ko, babayaran din kita. Pero nabayaran din naman niya ako. Kaya nga, bakit pa kailangan yung mababanggit yung Raul na wala naman talaga pag-asa sa mga ong? Hindi, sinabi dito ang korupsyon. Hindi, ang korupsyon. Ang problema, yung basis natin, parang kamukha mo si Raul. Ang problema, corruption, yung sinabi natin, walang mahirap kung walang corrupt. No, kaya naghirap ang Northern Samar because corruption ang issue. Even in the campaign ng inyong kampanya at saka ni Raul, kampi mo si Pinoy dahil sinasabi ni Pinoy na walang corrupt, walang mahirap, i-corrupt si Dasa Kaya ikaw palang yung kinakampihan ni Pinoy. Alam mo, in fairness to President Pinoy, nung pinoclaim niya si Raul Dasa sa Katanman, sinabihan niya na masdan ninyo at intindi niyo yung sinabi ko. When you go to the balustrada, isipin ninyo, walang mahirap kung walang kurap. Kaya kayo naghirap dahil ng kurap. Huwag ninyo iboto yung mga kurap. Kaya nanalo si Pinoy. Kaya nanalo na kayo Okay. Next. Kung follow-up question lang doon sa sinabi mo sa Boracay, yung mga tubig sa mga restaurant and hotels, pupunta sa dagat. Hindi ba pwede mag-file ng sanitation program para lahat ng beaches, gawin stainless or plastic tank yung nila, yung tapunan para safe yung ating Well, I'm not an expert on that kind of problem. Baka ito si Harley. Kasi sa maganda yun. Maybe you can say something about that. Baka yun ba na idea? Kasi taga-Bohol kasi ako. Yung mga beach namin doon, opo. Stainless na yung or plastic tank yung tapunan nila na. Oo, maganda yun. Pero Boracay, napakaliit, Bohol, malaki. They don't really have any space to their west, except to the sea. Marahil may salination na lang na yung tubig na pupunta sa dagat na nasala na or something. Yes. I have an idea. I have an idea on the part of pollution. Maybe we can use a filtration system so that the water, once it goes out from the area, will already be filtered. So it can be another non-potable water. Actually, the problem in the Philippines and even in Manila, we're a big comfort room. Septic tank tayo buo Wala kasi tayong centralized sewage system. That's why I would like to hear the congressman, maybe we can be an advocate of filtering every used water so that before it goes out from our house or even to from the building, it is already filtered and already be used for potable water. Actually, it can be recycled. Like in Singapore, what they're doing is like this. In Singapore, if you go to a hotel or any, there is the so-called non-potable water and potable water. The non-potable water, you can use that in taking a bath, washing your hands, or even in the toilet. But the potable, you can drink that one. So that it will also reduce the cost of day-to-day use of water and, water as it goes within the years. Maybe it will be reduced accordingly. Yeah, we can have that kind of system. SP. Yeah, kumustahin naman natin. Kasi puro tayo corruption, anything. Baka may tulong naman si Doc Bong dito. Kumusta na, Doc Bong? Ano ang balita sa health and wellness mo? Salamatan muna natin si Gordon Manila. Thank you for joining us. Thank you. Nakalawat na po na sa hearing. Salamat po. Good luck to your nation. Doc Bong, ka na. Masayang walang iwapo. Ito na po, Doc. Alright, we will change the system. Okay, anong balita, Doc? The
Congressman ka. Alright, in this naman sa wellness, kung pag-uusapan natin wellness, kung ang ating gobyerno nawa ay magpupusan natin yung alternative practices under Republic Act 84-23, sana hindi na lumalala yung mga dialysis, chemo, kung talagang yung sector na tinututukan natin ay ma-educate yung mga tao pang kalusugan. Ang problema kasi, more on curative effect tayo, hindi yung preventive measure. Kaya po ang suggestion ko sa lahat sana magagamot natin, turuan ng tama ang mga kababayan natin kung paano mapangalagaan ang ating kalusugan para sa ganon, mas matipid tayo in terms of expenses natin sa pagbili po ng gamot. Tandaan ninyo, habang dumadami ang mga butika, habang dumadami ang butika sa lugar ninyo, dumadami din ang may karamdaman. Pero pag napansin ninyo na nagsasara yung mga butika, ibig sabihin yan, marami na dyan ang kumakain ng gulay, marami na kumakain ng prutas, at marami na nag-exercise. Okay, yun po yung patandaan doon. Kaya po, dapat agilikin natin yung mga natural na pagkain. Huwag yung mga preservative na pagkain. Kasi nagiging sanhi kung bakit nakakasakit ang ating mga kalusugan. Yun ang dapat ipangalagaan. Ano yung mga product? Okay, yung mga product po natin ay mga natural at mga herbal po ito. Okay, just to name yung few of them, meron po tayong combination tinatawag na El Cafe Yamado. Pag ininom mo ito, hindi ka madidihado. At meron din tayong anting-anting ganado. Ganado. Ito naman, para sa mga lalakihan, na minsan, tuhod na lang tumitigas, kung paano nagagalit, at boses na lang tumataas. Opo, wala po siyang side effect, pero meron po siyang front effect. Yun po ang kagandaan. Kaya po, napakalapit na po ng ating klinika. Kaya it's just kung lalakarin mo, 3 minuto lang, nandiyan ka na sa Panay Avenue. Malapit lang po tayo sa 150 Corporate Center. Yan po sa kagalakan na isang Pilipino ay iniimbitahan sa ibang lugar. Kaya po sa February 10 or 11 po, yung flight namin papunta po ng Singapore, Malaysia, Thailand, at ilang pang kalapit na bansa para po maging bahagi ng tinatawag nating holistic approach. Okay? Gusto ko sana mapakinabangan muna ito ng ating mga kababayan bago natin dalhin sa ibang bansa. Okay? Dahil alam naman natin, kung ikaw isang inventor sa Pilipinas, katulad ni Lagay, okay, medyo matagal yung pagpusat natin, no? Pag-inventor tayo. Kaya minsan, nakikilala pa tayo sa ibang lugar bago nila tayo nagtiligin kaagad. Kaya isang kagalakan po ang ginagawa namin na nakakatulong kami ng maliit na bahagi ng kalusugan ng ating mga kababayan dito po sa ating lugar. Maraming salamat. Pero akong tanong daw, ngayon uso-uso yung mga herbal na kung halimbawa kayo manginginom, kami manginginom. Meron sila in-advertise na herbal na iinumin na pangguwardiya sa atay. Pero may mga doktor na sabi na wala yun, hindi tama yun eh. Hindi tama yung meron mo ng guwardiya para hindi ka tatamaan ng harap, halimbawa na iipon sa bahagi na atay. Ano ba tama rito? Hindi rin tama na kuminom ko muna kung wala ka pa nararamdaman, parang guwardiya. Actually, mas maganda nga na ikaw mismo yung makaramdam. Kasi minsan kapag recommendation lang at hindi mo nasubukan, may kasamang duda yon. Pero kung ikaw mismo nakasubok at karamdaman mo kung ano na kahalagahan nito at effectiveness niya, for yourself, konbinsido ka. So, ibig sabihin, yung pag-inom po ng mga natural supplement is better than not taking it. Kasi lalo kapag meron kang bisyo, okay, dahil yan po ay isa sa mga kagalakan ng ating mga kalalakihan na kapag hindi nakatoma, ang hindi kompleto yung araw nila. Okay, ang ginagamit po nila ng mga herbs ay preventive measure para hindi po magkaroon ng problema ng gusto yung ating atay. Kasi kahit tingnan po natin, sa sobrang pagkain po ng mga protina at carbohydrates na naging glucose sa katawan natin, pwede din po yung sumira sa ating atay. Yung labis po ng pagpupuyat, nakakasira din po yan ng atay. At yung sobrang intake po natin, even prescribed drugs, ay nakakasira din po yan ng ating atay. So ano po yung pwede natin gawin? Bigyan natin ng tamang sustansya ng pagkain kung ano po yung mahalaga
para po sa nutrients and vitamins and minerals na kailangan po ng ating atay para mapangalagaan natin na kung meron man tayong intake na po pwedeng magiging lasot sa katawan natin, katulad ng alak, ay nasa preventive measure tayo. Tama sabi mo na kay, kinakailangan may bantay tayo para sa ganon, kapag nabantayan natin yung ating atay, kahit meron tayong intake ng mga alcohol, it will help us to survive. Yun ang kahalagaan na kay. Thank you sa iyo, TV. Leon, bigyan mo ka ng isang personage sa ating mga kapatid sa UNTV. At siguro, isang update na muna kasi hindi nila nakapakinggan yung update natin, Leon, para sa ating mga kasamahan sa UNTV. No? Yung update natin sa mga ginagawa natin sa Commission on Elections. Brad, dito. Ulitin ko ulit, yung Comelec Green camp out namin, ang titulo nito is ang first day nito ay nagsimula noong January 20. So ngayon, pang-siyam na araw na namin to. On the 7th day, nagkaroon ng Jericho March at ang naging resulta nito ay napakaganda. Napababa namin si Comelec spokesperson James Jimenez at siya'y nakipag-coordinate sa amin at nangako naman siya na Comelec will be coming up with concrete actions and solutions para matigil na nga doon itong mga issues namin. Hopefully, panindigan nila yung sinabi niya. On February 2, magkakaroon kami ng despedida para kay Chairman Brillantes at the same time doon sa dalawa pang magre-retire. At benvenida naman doon sa mga papalit. Bakit namin gagawin ito sa February 2? Dahil ang gusto namin ma-reform ang Comelec sa mga bagong papalit. So, it is a warning to the new incoming Comelec commissioners na nakabantay ang grupo namin, hindi lang doon sa mga nagawang mga alleged issues kay Comelec Chairman Brillantes, kung hindi doon sa mga parating na Comelec commissioners. Nagpapasalamat din ako sa special coverage, napakasipag po ng ating TV. Nandun po sila from day 1 until day 8 yesterday. Marami po kaming mga photos doon tungkol doon sa camp out namin, yung tinatawag namin Comelec Green camp out. Actually, 10 araw lang ang balak namin, pero napag-desisyonan ng coalition na dagdagan pa ng ilang araw para doon sa send-off o despedida ni Chairman Brillantes. Inimbitahan po namin ngayon doon, magkakaroon ulit ng Jericho March at saka Human Chain plus other major programs. Father, masigit ko ha. Would you favor the Lima to as long as they will hear the voice of the people, okay kami. Pero once na hindi na pinakinggan na naman ang boses ng taong bayan, nandoon na naman kami at pagsisimula naman kami ulit ng kampaw. Wala kayong specific recommendations? Wala po. Wala po. Yun lang po sa amin. Pakinggan po nila ang boses ng taong bayan. May tanong na ako lang kayo sa dalawa, no? Ako sino mga una, bago yung tanong pala paalala, baka kayo madimanda sa paggamit nyo ng C3. May demanda kayo ng T3. May paalala lang yun. Kaya yung tanong, in layman's term, ano ha? Yung lingwa sa lingwa, maintindihan natin pare-pareho, batay sa sentido komune, isang pagkaraniwang tao. Paano ba nahuhukos-pikos ang eleksyon? Kaya ni Congressman. Sa layman's term. Kasi paano yung sabi natin, hukos-pikos. Paano? Ganito, sir. Ang sagot po sa inyo are based on certified true copies of documents ng 2010 elections. Ang PICOS po kasi parang cellphone. Okay. Merong cellphone kayo yung PICOS. Meron din po akong cellphone dito, ako yung laptop sa munisipyo.
Pagkatapos nung mag-count ng photo, iti-text nyo sa akin dito. Okay. So dito lalabas yung pangalan nyo as sender, yung date, yung time, at saka yung telephone number ninyo. Yun yung IP address. Okay. Kayo rin mo, may recording po kayo. Ako yung tumanggap sa inyo, ako munisipyo, kayo ang Picos. Pag nakuha nyo yung record galing sa Picos at galing sa munisipyo at ikumpara nyo, makikita nyo ang discrepancies. Hindi magkapareho. Ganito po. May isang presinto from Biliran. 8:39 ng gabi, sinabi niya low bat na siya. Ibig sabihin, na-shutdown na siya. Okay, shutdown 8:39 ng gabi. The problem is, may natanggap akong resulta sa munisipyo at 11:23 ng gabi. Nakapag-charge? Hindi po, kasi yun nga po, in layman's language, kasi yun ang gusto nila eh. And this is very effective. Naiintindihan ng tao to. May low bat pang cellphone, nakakapag-text pa. Wala na. Kasi sabi ng cellphone mo, patay na yung cellphone mo at 8:39 na gabi. Bakit may natanggap akong text sa inyo at 11:23 na gabi? Baka nag-charge ka. Kaya, baka nag-charge. Kasi wala nang record eh. That's the end of the audit lagi. Sinabi niya, up to here lang ako. Hindi na sinabi ko, nag-on ulit ako. Because otherwise, kung nag-charge siya, lalabas doon na, nag-recharge ako. Okay, sundan natin yung sinabi niyo, no? Ako yung Picos. Kayo ko yung Picos. Doon sa presinto. Okay. Yung sinusubuan. Okay. Okay. Now, ang resulta rito at ang resulta doon sa laptop na pinadala sa inyo, sabi mo may discrepancy. Nasaan ang discrepancy? Dito sa akin? Sir, hindi mo natin makikita ang numero. The results, hindi mo makikita ang resulta sa munisipyo. Ang makikita ko lang yung details ng message mo. Okay. The name of the sender, that is clustered precinct number, IP address, date and time. And then yung result, nakatago sa 11 tally numbers, representing 1 tally for President, Vice President, Senator, Party List, Congressman, Governor, Vice Governor, Sangguniang Panlalawigan, Mayor, Vice Mayor, Sangguniang Panunsod. 11 tables. Yun na, hindi mo makikita yung specific numbers. So walang way, there is no way to make audit. That's the point, sir. Did I answer you, sir? Meron pa may panalo, pero hindi pa masyadong... Ito din ho, sir. Okay, ito din ho. These are 7 precincts. Dalawa kayong beses nagpadala sa akin. By the way nga pala doon sa text mo, yung kaninang case na sinabi mo, nakalagay doon sa Picos, 0 successful transmission for 3 servers. 0 successful transmission. Yet may dumating. May dumating. Dalawa pa. Isang result lang. Pero doon sa Picos, nakalagay 0 successful transmission for 3 servers. KDP, Central Server, Municipal Server. Dito sa Picos ko? Sa Picos mo. So, ibig sabihin sa iba nang galing? Sa iba nang galing Sa Picos mo galing yun? Sa Picos niya. Pero pangalan mo ang ginamit. Pangyari ko ba yun? This one. Ditong presinto. 2 beses nagpadala ng resulta. Example, first result, 1:55 in the morning. Second result, 3:41 in the morning. Tingnan mo yung Picos mo. Low bat na at 3:08. Bakit may resulta at 3:41? Wala nang Picos at 3:08 eh. This is the reason na hindi naiintindihan ng tao because it's very technical. Kung i-explain mo like cellphones, naiintindihan nila yun. May layman's term naman na kanya paliwanag. Like for example, sir, ganito, sandali lang sir. With respect to the 4 security features, ito yung explanation ko sa kanila. Sabi, ang Picos yung parang bahay na may front door. Sabi ko ng batas, ang front door dapat nakalock yan palagi. Ito yung 4 na lock. Voter verification, UV lang, source code review, at saka digital signature. Anong ginawa ng COMELEC sa Resolution 87, 86, and 8640? Tanggalin natin ang lock na yan, 4. Para makapasok yung operator, nakawin yung boto nyo, lalabas ang operator, isasara ang pintuan. At dahil walang possible entry, hindi ka magdulugan. I think that is something that people will really understand. Okay. Para lang mas maliwanag lalo. Yung Picos, meron siyang RF card.
Tama? Yung CF card. O, CF card. Yes, opo. Yung CF card doon, lahat na isinusubo roon, pinipicturean niya. Ito po. Yun ang ebidensya. Ito po. Ganito po. Dala-dala ko yung ibang people. Ito po. Ganito po. O, yan yung isinusubo. Ang tawag po dito selfie. O, okay. Yan yung picture na... Ito yung picture na balota. Sa card. Sa CF Sa card. CF card. Nasa CF card ho ito. Okay. So, ibig sabihin, ang kung gusto mo i-audit, yung CF card. Di ba? Doon mo siya kukunin ang tunay na resulta. Hindi na ho. Hindi rin po pwede. Kasi ho, ito, tingnan nyo ho, 3 lang ang binoto. Di ba 3 ang binoto pag senador? Okay. 3 ang binoto pag senador. Idinagdagan ng pikos ng siyam. Sa baba. Tingnan nyo ho. Ilang shade ba nandyan? 3. Tingnan nyo ha, di ba? 3 ang shade for senator. Di ba sir? Senator, 3 shade. Yan, 3 shade sa front. Di ba? Tatlo, basahin nyo sa likod kung paano binasa ng pikos sa last page ho. Sa last page ho. Ilang senador binoto? Di ba 12? Bakit may siyam? 3 lang yung binoto eh. Bakit may siyam na yan dyan dagdag? How could it be possible? Dagdag bawas. Ganito ho. Naka-program. Parang selfie na yan. Nung nag-selfie ho kayo, nakangiti kayo. Paglabas ng selfie, nakasimangot na kayo. Ibig sabihin na retoke na yan. Sige, sabihin, in another analogy. Ito, nung nag-selfie ka, 3 lang ang ngipin mo. Paglabas ng selfie, kumpleto na ang ngipin mo. Kaya ito. That's impossible. Excuse me, with your jury, how would you assure us na talagang yan ay nangyayari? Ito Yan na nga, ebidensya eh. Galing po yan sa Comelec. Ito pa ho, ito. Paano yan lumabas at nakuha mo? Bugado eh. Source na ho namin. Kong, liwanagin na ulit natin ha, para mas magkaintindihan tayo, no? At sabi Sige niyo, ma'am, ito ho ma'am. Sige. yan ay galing dito sa Picos ko. Yes, nandun po sa CF card. Ang nakalagay sa ang nakalagay, ang isinubo, binoto 3 lang. Opo. Ito, ganito. Naka-record yun sa CF card. Okay. Naka-record. Pero nung naglabas ng report yung Picos, may pinadala sa laptop mo, iba. Iba na. Kasi binoto na niya yung siyam eh. Binoto niya siya. Dinagdagan niya So yung siyam. yung mismong Picos ko, ang nagritoke, ang nagdagdag bawas. May program. Yung Picos So mo. ibig sabihin, naka-program rito. Naka-program. Naka-program dito. Nandun yun sa Picos mo. Ipinorogram ang dagdag bawas sa Picos ko. Sa Picos mo, sa CF card. Ang diagnostic na kontrata between Smartmatic at ng Comelec, posible kaya na doon sa time frame na yon, doon nila ipinoprograma ang dagdag bawas sa mga Picos. Pwede? Pwede. Ayan. Actually, ang diagnosis ganito ho, 300, sir, I will go with you. Pagkakusin ko lang to. 300 million yung diagnostics. That's 82,000 Picos. Roughly 3,600 bawat Picos. Punta ko tayo sa PC Express, magpa-diagnose tayo, 400 lang. Overpriced yun eh. 3,600 per machine. Titingnan mo lang. Samantalang sa PC Express, 400 pesos lang. Kung, mapasaya mo na natin yung kung nag-overprice sila. Okay. Ang hinahanap natin dito yung Hocus Picos eh. Pwede mong burahin using the Pwede diagnostics. nilang, kasi nakaprogram mo yan eh. Opo. Di ba? Opo. Halimbawa, sabihin pagka 3 boto na pumasok para kay Congressman Chong, ang pang-4, pang-5, pang-6 kay Congressman Leon Moreno. Pwede ho yun. Pwede, di ba? Yes, opo. Program lang yan eh. Yes, opo. Yan. Paano solusyon? Okay, Tapos kita natin ang problema eh. Ano Sige. solusyon? Ang dinidemand namin na minimum, ibalik mo yung 4 na security features. Ibalik mo yung 4 na security features. Yung 4 na lock, ilang ulit natin yung front door. Kumplituhin. Oo. Ibalik mo yung lock para hindi makapasok yung mga magnanakaw. And the more important is the resibo. The paper receipt that comes out. Kasi dapat under the law, paper receipt ang ibibigay sa inyo, hindi yung Congratulations. O na congratulations, your vote has been recorded. No. Papel dapat ibigay sa iyo. Granted kong yung security features mo inilagay, ibigay.
hindi pa rin ba po pwedeng ilagay nila ang dagdag bawas sa program sa Picos Co? Pwede pa rin. Pero pa rin, kaya gawin yun. Ganito, sir. It's the precautionary, it's the safety measure that is accorded by the safety feature that will guarantee us na hindi tayo chuchugiin sa eleksyon. Kasi ganito, paglabas mo ng resibo, para hindi mo ibenta sa labas, kasi pwede mo nang ibenta yun sa politiko, ikaw binoto ko, sana yung 1,000 ko. Hindi pwede ganon. Lalabas yung, i-imprenta yung resibo, titingnan mo, to afford yung voter verification na kung sino yung sinid mo, yun ang binoto, yun ang binilang na makina, pagkatapos yung papel, ilagak mo doon sa old yellow box. Okay. So bottom line po, kahit ibalik yung features, madadaya pa rin. Pwede pa rin. Now, Pwede pa rin madaya. option. Ba't na lang natin sundan yung sinasabi ni dating Commissioner Gaston? That's another po. Kasi alam mo problema dati-rati, ang bilangan sa presinto. Yes, sir. Diba? Yes, sir. Wala namang problema eh. Bakit yun ang alisin niyang Picos machine? Manual voting. Kahit na naka-computer ka eh, para mas mabilis, may monitor lang ng ganyan. Tapos yung resulta, yun yung i-transmit electronically. Pwede mo yan, sir. Isa lang ang bagsakan. Pumilik lang, pati lang dumanin sa mga cities, provinces. Ang ibig kong sabihin, minimum lang po namin yun. But actually, we want manual counting. To be transparent, automated transmission. In the precinct level. Yes, sir. Nakausap namin si Brillantes doon mismo sa isang forum. Yung source code ang dapat talagang ibigay nila sa tao. Opo. Pero ayaw nilang ibigay dahil hindi raw kayo nanghihingi. Ang mga politiko ang sinisisi ni Brillantes, hindi raw yung CRB, kundi ang politiko mismo ang hihingi sa source code para maibigay ang source code kung ano talaga ang nangyari. Siguro, sir, sagutin ko yan. Pinaglalaroan lang tayo ni Brillantes. Kaya nga, sinasabi ko sa kanya, nasa inyong mga kamay ang katugunan para yung mga magnanakaw na mga politiko ay hindi ba maupo sa gobyerno. Then, mga mandaraya yan at dinadaya na ang halalan. Ngayon sabi niya, wala kasing mga politikong nagsabing ibigay na yung source code. Pati yung kay Mar Rojas, ganun ang problema. Sa nung 2010, ganun ang problema. Sa 2013, ganun din. Hindi raw kayo nanghingi ng, sa source code kung nasaan yung inyong mga boto at saan. Noong 2010, inadmit niya mismo sa Senado. December 4, 2014 hearing. Sinabi niya, 2010, walang source code review. Nasa Central Bank raw. Walang source code review. 2013, binigay ang source code pero hindi kompleto. Partial lang. Canvassing system lang ang pina-review. Pagkatapos, yung nag-review, pinapirma ng non-disclosure agreement para hindi makapagsabi kung anong nakita nila. Kaya nga sinabi ko, pinaglalaroan lang tayo eh. Binigyan tayo ng source code, pero partial lang. Tapos yung source code review, pinapirma ng non-disclosure agreement para hindi makapagsabi kung anong nakita nila. Okay, with all of this, okay, granted for the sake of argument na nanalo kayo, take it smart mapping. What would be your alternative solution doon sa mandatory provision na magkaroon ng automated election sa Pilipinas? Ano ang pwede nyo i-suggest? Ano ang pwede magawa ang hakbang ng legislatura para specifically ma-define kung ano nga ba itong i-enforce na automated election system? Sir, sa tingin namin, pwede mo yung manual counting, automated transmission, kasi automated na naman yun rin. Actually, if you look at this kind of election that we have, paper-based election system, it's not actually automated eh. Because ang concept ng automated is the DRA, yung direct recording, yung pipindot-pindot mo na lang dyan. This one's paper-based eh. This is not totally automated. So if this is not totally automated, pwede tayong mag-manual counting, automated transmission. Are there suggestions submitted before the committee of the election process sa Congress para mag-specific, para once and for all, masettle na itong problema rito eh? Ganito, sir. 3 months ago, if I remember, ang Kapatiran Party asked me to sit down in a technical working group to
draft amendments to the AES law. So naggumawa na ho kami ng amendments strengthening the law, removing the discretion of COMELEC na kailangan sundin mo to the letter. Ang nangyari ho, hindi na ho tinawag yung hearing. Ngayon, ulit, wala akong hearing. Wala nang hearing tinawag. Ang House of Representatives. Isa lang. Oh, bago ang party words, gusto ko mapakita nyo naman si Joy. Oo, sige. Sabihin mo naman yung address natin. Yung pananakot, yung pananakot. Para sa ating mga kapatid na puro-stress. Tulad po nung madalas kong panawagan sa radyo, aking pong tangkilikin yung alternatibong paraan ng ating gamutan. Pasyalan mo lamang kayo sa aming clinic sa 150 Corporate Center, Unit 303, Panay Avenue, Quezon City. Salamat po. Love, hatag po. Lakay sa kanto. Sige, last two na lang. At So, there is a probability na yung niluluto na no L or no elections in 2016. What is your stand? ayaw din nila ng mga siyempre. Gusto na ng election. Ang sa May amin, kumakalat and that I have my 1A1 information about that. ang sa amin, we are for transparent and credible elections. We do not conceive any idea of no elections unless kung PICOS pa rin as it is, Nabuti na, wala. doon na lang kami sa Noel. Kung gano'n. What we are fighting for is transparent and credible elections. Kung ipipilit yung 2016 elections na PICOS pa rin, that's a useless exercise. So, we will just shift to no elections kung gano'n. Hindi na lang kami bumoto. Okay. Kasi wala tayong choice. Doon sa sinabi mo, sino senador yung nagsabi? Ayaw mo niya. Sinabi sa atin. Kasi dito lumalawak kasi yung conspiracy. Yung conspiracy kasi nandito lahat yan sa lahat ng branch ng government. Yes, sir. Yung nangyayari sa Mindanao, conspiracy. Doon sa political exercise natin, mas malala ang conspiracy. Para matigil yung conspiracy, yung brotherhood system, dapat hindi natin itatago yung mga lehitimong information para malaman ng tao, educate ng tao, yung tao, aware sa conspiracy. Kasi kung hindi natin yan babanggain yung conspiracy na yan. Patuloy tayo na lalamunin ang sistema na umiiral sa dapat tumayo tayo at labanan natin yung conspiracy. Opo, sir. Sa January 5, sir, I will bring it up. Because I'm sure nandun yun siya. I will bring it up. And the good thing is, Senator Miriam Santiago also wants to conduct a separate hearing. Sino po? Si Miriam Santiago. February 5? So, no, not necessarily on February 5, but she wants to conduct a separate hearing precisely to hear the issues of the because actually, ngayon lang ito lumalabas because ngayon lang kami, we were given break by the bigger networks na makapasok at may malakad ito. Kasi yung conspiracy sir nasa dolyar mata. Yes, sir. Do you plan to ipakulong si Brillantes? Well, sir, we will never regain our dignity if we will not accept the justice that we deserve. Everyone who offended the people of the Philippines must answer to the people of the Philippines. That is part of our advocacy. Kay Leon. Last, Leon. Si Mego. Si Mego yun. ano yun? Sa 2016. Partition na. Kaya nga, sa 2016, gagamitin pa rin ang PICOS, dadayain tayo. Meron ba kayong pananaw na para sa people power, para labanan natin yung PICOS na yan, para ito na nga ang maupong iupo natin, yung talagang nanalo, hindi yung ipinapanalo ng mga walang yang Yung tanong nito medyo late na kasi nagsimula na po yung sinasabi namin people power. Noong January 20, yung Occupy yung kabuuan na sa 2016, makatapos. Tuloy hanggang maging successful tayo. Kasama niyo ako dyan. Ang hinihiling nga namin, ang advocacy namin, honest, orderly, and peaceful election. Kaya kami po ay nagpapasalamat kami sa media na hindi masyado pumupunta doon. Ang totoo lang po, Simula ngayon, pumunta kami.
Si Camilo at saka si Kit, nagturon from day 1 until day 8. Sila nagdo-document lahat, may special conference sila doon. Gumawa na ba ang At papasalamat ako sa aking dalawang kaibigan. Nagkaroon kami ng press con sa Aristocrat at nagsalita si Bishop Pabilio sa mga tiga-media doon na ipangalan nyo sa publiko na suportahan nyo yung mga taong nagka-camp out doon sa Plaza de Roma. Marami na rin kong dumarating intrigues na civil yung critical mass. Kaya sana po, meron pa tayong oras, may 7 araw pa yata, until, o 6 days na lang, until sa February 2, na imbitahin po natin ang mga taong bayan. I'm sure marami hong may issue sa Comelec. Hindi lang nakakarating sa kanila na meron palang mga magigiting na Pilipino na doon, nagka-out 24/7. Marami na ako nga akong kagat ng labok. Medyo nangihina na rin ako. Pero siguro dahil sa ating sa Chinese Lee po na sabi niya, reject all forms of corruption. Kaya nandun po kami, pagalis ni Papa. From pagalis niya, nandun na kami, nagkapaw na kami, at di pa ako kami manis. Thank you, Leon. Ano, yung Congress naman nakita, nakashare naman sa lahat yan eh. Sa Facebook at sa YouTube. Lakay, may panawagan na ako, saglit lang pwede. Salamat din kay Doc Bong Ramirez at saka kay Joy at saka sa House of Zen Holistic Center. Anytime, pwede nyo silang nalapit doon. Ako na kayo, may panawagan din ako. Kasi, gaya din na yun, sundan natin si Pope Francis. Tumbok na tumbok niya problema sa Pilipinas. Sabi niya, una injustice. Injustice yan yung dahilan, kaya talamak ang poverty, kahirapan. So sabi niya, sagot dyan, authentic justice. So within the next 2 weeks, i-occupy naman natin ang Supreme Court para ipag-iitan, panawagan na gawing totoo ang demokrasya sa Pilipinas pamamagitan ng pagiging juror ng mga Pilipino sa civil grand jury at trial by jury. Salamat po. Salamat sa lahat. We'll see you Wednesday ulit sa isang pang-edisyon ng iyong broadcast. Thank you. Kala ko may pasasabugin si Atty. Mugulo Adasa na kay. Bukas na raw. Bukas na raw doon. Dito? Ano? Bukas doon. Siguro dahil sa hindi nabuwag ang patil sa Jericho Mars, pagdadala sila bomba.